Hay naku Raquel, tigilan mo nga ako. Umayos ka. Pag-isipan mong mabuti. Raquel, malaki kung kumita ang mga nurse sa ibang bansa. Sigurado ka bang ayaw mong mag-abroad? Alam mo, bata ka pa ining. Marami ka ng experience sa iba't ibang mga ospital. Alam kong kayang-kaya mo yun. Isipin mo, yung pagod mo rito, pagod mo rin dun. Pero ang bayad dito, Diyos ko, hindi man lamang nangalhati sa bayad sa iyo dun. Sabihan mo lang ako, tutulungan kitang makaalis. Ha? May panahon pa. Para sa'yo. Para sa pamilya mo. Yan ang sabi ng dating teacher ni Raquel na nakita nga ito sa isang event ng kanilang batch. Nako naman ma'am, okay lang po. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa akin at sa mga payo po ninyo, pero tulad ng pagkakaalam ninyo, hindi ko po pwedeng iwan ang aking ama. Ang sabi ni Raquel, naku ma'am, maraming salamat po sa inyong mga suporta at mga payo, pero hindi ko po maaaring iwan ang aking ama. Alam niyo po yan, hindi ba? Ang kapatid ko, si Kuya. Seaman yun. Palagi siyang wala. Isa pa, hindi niyo po siya maaasahan sa pag-aalaga ng may sakit. Eh ma'am, kung aalis na po ako agad paano po ang aking ama? Isa na po siyang PWD. May diabetes pa. Wala naman po kung pwedeng basta na lamang asahan na mag-alaga sa kanya. Isa pa, ma'am, nurse po ako. Pakiramdam ko, napunta sa akin ang trabahong ganito para alagaan din yung aking ama. Di ba? Okay lang po yun. Kung para sa akin, para sa akin. Salamat po ulit, ma'am. Ilang taon na kasi nakakalipas noon. Kolehiyo pa lamang si Raquel noon, nursing student, nang malaman niya na ang kanyang ama ay naaksidente. Masipag ang ama ni Raquel. Ang kanyang trabaho ay sa loob ng isang malaking kumpanya ng mga equipments. Dambuhala sa laki ang mga iyon. Ang mga equipments na ito ang kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga building sa Maynila. Matagal lang trabaho ng kanyang ama ang trabahong ito. Ilang taon na rin. Kahit pa sabihing delikado, kahit pa sabihing mahirap, sino siya para tumanggi? Kung dito nga siya nakakakuha ng sapat na pera para sa kanyang pamilya. Hanggang isang araw, isang matinding aksidente ang nangyari nga noon. Nangyaring pumutok ang isa sa pinakamalaking makina ng kuryente sa lugar na iyon. Ang makinang iyon ang nagpapatakbo ng halos lahat ng mga equipment sa loob ng kumpanya. Nagkakataon namang namamahinga ang ama ni Raquel nang biglang mabagsakan nga ito ng dulo ng isang malaking crane. Napakabilis ng mga pangyayaring iyon. Hindi na nga siya nagawang makita at mahanap ng kanyang mga katrabaho at kaibigan. Patuloy sa pagsabog ang makinaryang iyon. Nangyari, nakuryente naman ang kaibigan ng ama ni Raquel. Ang kaibigan ng kanyang ama ay nagkataong driver ng crane ng panahong iyon. At dahil nga sa nangyari sa kanya, nawala na nga siya ng malay. Napakatindi ng usok. May mga apoy pa. Huli na ang lahat. Durog na ang dalawang binti ng ama nga ni Raquel. Hindi na nga siya makakapaglakad pang muli. Sa malamang, hindi na nga siya makakapagtrabaho ng katulad ng dati. Kahit pa sabihing naitakbo na nga ito sa ospital, naputulan na nga siya ng paa. Wala na nga silang magagawa pa. Pero sa awa ng Diyos, buhay pa rin ang ama ni Raquel. Ilang mga araw pa ang lumipas sa awa ng Diyos, ang kaibigan nga ng kanyang ama ay buhay pa rin hanggang sa ngayon. Kaya lang, umalis na nga ito ng Maynila. At hindi na nga nagpakita pa o nagpaalaman lamang sa ama ni Raquel. Naiwan ang ama ni Raquel na masama ang loob. Hindi dahil iniwan siya ng kanyang kaibigan, pero hindi niya nakuha ang tamang paliwanag kung bakit nangyari ang aksidente ngayon. Batay kasi sa investigasyon, malaki ang tsansa na ang kaibigan ng ama ni Raquel ang dahilan ng malaking pagsabog sa loob ng kumpanya.
Siya ang dahilan kung bakit maraming katrabaho ng ama ni Raquel ang wala ng trabaho ngayon. Siya ang naging dahilan kung bakit ang ama ni Raquel ay hindi na muling makakapaglakad pa. Sobrang nakakaawa ang kanilang pamilya. Si Raquel, nursing student pa lamang. Sobra na ang stress sa pag-aaral, lalo pa ngayon na ang kanyang ama ay hindi na nga makapagtrabaho. Ang kanyang kuya, graduating naman, samantalang ang kanyang ina, kumikita naman sa kanyang negosyo pero hindi naman yun talaga sasapat. Nagtulungan ang pamilyang ito upang si Raquel ay makapagtapos ng pag-aaral upang kahit papaano'y makabawi sa kanyang pamilya at makatulong sa mga ito. Kaya nga lamang sa kasamaang palad, ang kanyang ina ay tinamaan ng matinding karamdaman. Naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Kakapuyat niya, kakatrabaho, kulang sa pahinga at kulang sa tulog. Kinapitan pa ng nerbiyos at sakit sa puso. Naguguluhan na nga itong si Raquel dahil sunod-sunod ang dagok sa kanyang buhay. Ang kanyang ama, hindi na nga makapagtrabaho. Grabe pa ang pagkaawa sa kanyang sarili. Ang kanyang ina, patay na. Ang kanyang kuya, mangangailangang lumayo dahil ang kanyang trabaho ay bilang isang seaman. Sakripisyo ito para sa kanilang pamilya. Si Raquel bilang isang mahusay na nurse, hindi malaman kung anong gagawin niya sa kanyang sarili. Nais niyang makapag-abroad pero paano? Hindi niya maaaring iwan ang kanyang ama. Napakaliit pa naman ng sahod sa Pilipinas ng mga nurse nung panahon ngayon. Lumipas ang ilang pang mga buwan, dumami naman ang iniindang karamdaman ng kanyang ama. Nagkaroon kasi ng komplikasyon ng kanyang mga paa. Mabuti na nga lamang at ang pangako nga ng kanyang kuya ay handa siyang magsakripisyo. Susuportahan niya ang lahat ng pangangailangan ni Raquel at ng kanyang ama dito sa Pilipinas. Sa isang kondisyon, hindi maaaring mag-abroad o lumayo itong si Raquel sa kanilang lugar. Para sa kanyang ama, napakahirap ng kanyang sitwasyon pero hindi maaaring palagi lamang siyang maaawa sa kanyang sarili. Hindi pwedeng araw-araw kakaawaan niya ang kanyang kondisyon. Palibhasa nga kasi matibay ang kanyang pananampalataya, itong ama ni Raquel nakaisip na magtayo ng isang maliit na shop. Ang nais niya ay magkumpuni ng ilang mga appliances. Mabuti na nga yun kaysa naman wala, hindi ba? Tulad ng palagi niyang sinasabi, ayaw niyang maging pabigat sa kanyang mga anak. Palibhasa ay maraming kaklose na kamag-anak si Raquel. Ang mga ito ay nag-volunteer na mag-alaga sa kanyang ama sa mga panahong siya ay wala. Kaya itong si Raquel, malakas na ang loob na makapag-apply sa iba't ibang mga ospital. Doon na nga umikot ang buhay ng mag-ama. Patuloy silang sinusuportahan ng kanyang kuya sa ibang bansa at syempre, moral support mula sa mga malapit na kamag-anak. Hanggang isang araw may itumawag sa ospital. Nangangailangan nga daw sila ng personal nurse. Ang pasyente ay half-body ang stroke. Hindi maigalaw, hindi maikilos. Palagi na nga lamang naka-wheelchair ito. Palibhasa ay medyo malapit nga ito sa kanilang bahay. Naisipan ni Raquel na patusin ang trabaho ngayon. Kapag nagkataon, ang makakasama nga ni Raquel sa kanyang pasyente ay isang lalaking caregiver at isa pang private nurse. Nung simula ay medyo alanganin pa si Raquel. Napaisip pa nga ito. Marami siyang kailangang i-consider. Napapaisip nga lamang siya dahil ang kanyang magiging pasyente ay isang lalaki. Kahit na kung tutuusin, hindi naman issue sana yan. Pero kung sa bagay, malaki ang pasahod. Hindi siya para mamili ng mga pasyente, hindi ba? Sa tulong ng trabahong ito, makakaipon agad siya. E di kung talagang hindi kaya, sa tamang panahon, magre-resign siya. Pero malay nga naman natin, baka itong trabahong ito ang talagang para sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, nakausap naman ni Raquel ang kanyang makakasamang caregiver.
Ang sabi nga niya, bago lamang din siya sa trabaho ngayon. May bahid ng kaba ang kanyang puso. Pero syempre, sino bang tatanggi sa malaking offer na pera at pasahod? Pinapalakas ng caregiver na ito ang loob ng ating bidang si Raquel. Buhat nga noon, magkatulong na itong si Raquel at ang caregiver na iyon. Upang matiyak ang mabuting kalusugan at paggaling ng kanyang pasyente. Naging okay naman ang kanyang trabaho makalipas ang ilang mga araw hanggang isang hapon. Napansin niya ang mga lumang litrato ng kanyang pasyente. Ang mga pictures na iyon, pamilyar na pamilyar. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanyang ama, ang kumpanya kung saan nga ito nagwo-work ilang taon na nakakalipas. Sa paglibot ng kanyang mga mata sa loob ng kwarto ng kanyang pasyente, nakita niya ang maliit na litrato ng kanyang ama, kasama ang kanyang amo. Napagtagni-tagni nga niya ang mga ideya. Isa lamang ang sigurado. Iisa lamang ang kumpanya kung saan nagkatrabaho ang kanyang amo at ang kanyang ama ilang taon na ang nakakalipas. At sa malamang, magkakilala din ang mga ito. Subalit anong araw ang kanyang gagawin? Hindi naman niya maaaring tanungin ang kanyang ama dahil nga malayo ito. O kaya ang kanyang amo dahil nga hirap na nga itong magsalita. Ang sabi na nga lamang ni Raquel, sa pagkakataong siya'y makauwi sa kanyang ama, siya ay magtatanong. Ipinagpatuloy ni Raquel ang kanyang trabaho sa kanyang amo. Hindi siya gaanong nahirapan dahil sa tulong ng mga caregiver at ng isa pang private nurse. Dumating ang araw ng Biyernes, day off nga ni Nurse Raquel. Maaga nga itong gumising at nagluto ng almusal. Habang sila'y kumakain ng agahan, nagkwento itong si Raquel sa kanyang ama. Ikinuwento ni Nurse Kel ang kanyang experiences sa kanyang bagong trabaho. Ikinuwento niya ang mga litratong kanyang nakita sa loob ng bahay ng kanyang amo. Kaya lang habang siya'y nag-iistorya, parang nagbabago ata ang mood at itsura, ang aura ng kanyang ama. Yung kaninang kalmado at mukhang masigla, napalitan ng inis at yamot. Bilang ikaw nagkukwento ka sa iyong ama, wala kang alam kung bakit siya nagkakaganoon. Ang sabi ng kanyang ama, "Anak, sabihin mo nga sa akin, anong buong pangalan ng amo mo? Rodolfo ba ang kanyang first name? Anong pangalan niya? Sabihin mo." "Ano? Del Mundo? Rodolfo Del Mundo ang pangalan ng iyong amo?" Tinamaan ng magaling. Siya nga. Napakaliit talaga ng mundo. Alam mo ba, anak, Kel? Siya ang kasama ko sa trabaho ko noon. Kaibigan ko yan. Siya ang naging isang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Siya ang dahilan kung bakit napulto lang aking mga paa. Yang hayop na yon, kinasusuklaman ko siya. Napakasama ng loob ko sa kanya. Kaibigan ang turing ko sa kanya, anak. Kaibigan. Subalit matapos ang aksidente, bigla siyang mawawala na parang bula na wala man lamang pasabi. Anak, alam kong mahal mo ang trabaho mo. Pero kung okay lang sa'yo, lumipat ka na lamang. Humanap pa ng ibang trabaho, anak. Galit ako sa kanya. Kung di dahil sa kanya, sana hindi ako imbalido ngayon. Sana hindi nagpakahirap magtrabaho ang asawa ko. Sana buhay pa ang iyong ina. Sana hindi ka nahirapan ng ilang mga taon, anak. Pati ang kuya mo, na hanggang ngayon napipilitang magsakripisyo. Ako bilang magulang ninyo ang dapat gumagawa ng lahat ng mga bagay na yun para sa inyo. Pero tingnan mo ko ngayon, anak. Hindi ko kayang magbanyong mag-isa. Wala akong mukhang ihaharap sa iyong ina. Sa panahong pumanaw ako sa mundong ito, sobrang kahihiyan na ang ginawa ko. Anak, nauunawaan mo ba ako? Anak, El. Niyakap naman siya ni Raquel at sinabing, pagpasensyahan na daw niya
Pero hindi siya maaaring basta na nga lamang mag-quit sa trabaho ngayon. Unang-una, papangit ang kanyang record. Pangalawa, nakakahiya naman daw sa nag-hire sa kanya. Sa mga taong nagtiwala sa kanyang kakayahan. Dagdag pa niya, siguradong mahihirapan si Sir Rodolfo sa pagkakataong bigla siyang umalis. Ipinaliwanag nga ni Raquel sa kanyang ama na kung hanggat maaari ay alisin na ang galit sa kanyang puso dahil sigurado nga daw siya na hindi naman yung sinasadya ng kanyang dating kaibigan. Isa pa, masama sa kanyang kondisyon ang palaging galit. Mahirap nga daw yun. Mahina na nga ang katawan mo, uubusin mo pa ang lakas mo sa galit. Baka lalo kang mauna niyan. Biglang bumitaw kay Raquel ang kanyang ama. Halatang hindi niya nagustuhan ang sagot ng kanyang anak. Hindi na nga niya tinapos ang kanyang pagkain at dumiretso na nga ito sa kanyang kwarto. Maaaring sa pagkakataong ito may punto naman si Raquel, kaya lang nagigilty nga siya dahil sa kanyang mga sinabi sa kanyang ama. Yung tipong alam niya kung sino ang maaaring dahilan ng pagkapilay ng kanyang ama pero hindi niya ito kayang pabayaan. Pagkatapos pabayaan ng tao ngayon ang kanyang amang magkaganoon. Sino ang tama? Sino ang mali? Sino ang dapat umalis? Dapat ba siyang mag-quit? Ang bulungan niya, magaling pang hindi niya sinabi. Magaling pang hindi siya nagtanong. Sa makatuwid, kahit day off niya, hindi man lamang nakaidlip o nakapagpahinga si Raquel. Nang sumunod na araw, pumasok siyang muli sa kanyang trabaho. Naabutan niya ang isang kamag-anak ni Sir Rodolfo. Matanda na nga rin nga ito. Nahuli nga niyang nagkukwentuhan si Sir Rodolfo at ang kanyang kamag-anak. Malaki ang tsansang may ideya ang matandang iyon tungkol sa nakaraan ng kanyang ama at ng kanyang amo. Kaya naisipan ni Raquel na kausapin ang matandang kamag-anak ni Sir Rodolfo upang malaman niya ang buong katotohanan. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari nung araw na iyon na nagkaroon ng pagsabog sa loob ng kumpanya kung saan nagkatrabaho ang kanyang amo at ang kanyang ama? Maya-maya pa, nang matapos niyang asikasuhin ang kanyang amo, lumabas ng kwarto itong si Raquel at nakita nga siya ng kamag-anak na matanda ng kanyang amo. At sabi nga nito, "Alam mo ba, iha, yang alaga mo, si Rodolfo, isa siyang bayani. Bayani. Napakatibay ng kanyang loob. Kaya lang hindi niya kayang harapin ang katotohanan na hindi lahat ng tao ay maaari niyang iligtas. Alam mo ga, iha, ilang taon na nakakalipas. Nagtago ng matagal na panahon yang si Rodolfo." Huwag kang mag-alala, hindi siya masamang tao, hindi siya kriminal. Nung panahong yun, meron siyang iniindang sakit. Kinailangan niyang mangibang bansa dahil kailangan niya magpagamot. Isa pang dahilan, hindi niya alam kung paano niyang kakausapin ang isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi niya magawang humingi ng tawa dito dahil hindi niya nga ito nagawang mailigtas. Kita mo naman, iha. Kita mo yung amo mo. Maaaring siya'y may edad na, pero malakas pa ang kanyang katawan. Hindi mo aakalaing napakarami ng pinagdaanan sa buhay. Yan ang sabi ng matanda. Ang tanong naman ni Raquel, "Lo, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi po ba dati nagkatrabaho po si Sir Rodolfo sa isang malaking kumpanya ng mga equipments dito sa atin? Ano po ba talagang nangyari? Ilang taon na nakakalipas?" Nagsimula ng humigop ng mainit na kape ang matanda at nagkwento. Ang sabi nga niya sa kanyang salaysay, ang kanyang trabaho noon ay i-manage ang isa sa pinakamalaking crane sa kanilang kumpanya noon. Nagkataon nga lamang na walan nga ito ng kontrol dahil sumabog nga ang motor nito. Ang sabi sa bali-balita, meron daw sumabotahe sa kanya. Maraming bersyon ng istoryang ito, pero ang totoo, wala siyang kahit na anong kasalanan. Ang main switch ng makinaryang iyon sumabog din.
Kaya naman lahat ng kuryenteng dumadaloy doon ay sobrang naapektuhan. Ginawang lahat nitong si Rodolfo ang mga paraang alam niya upang patuloy na makontrol ang crane na iyon. Upang maiwasan niyang makaapekto ito sa mas maraming mga tao. Kaya lang, meron siyang isang lalaking nakita na patuloy pa rin sa pagkatrabaho kahit nagkakagulo na ang mga tao. Maaaring hindi niya narinig ang mga putukan at ang mga pagsabog dahil sa kanyang earplugs. Alam ng Diyos kung gaanong ginawa ni Rodolfo ang lahat ng paraan upang maiwasang tamaan ng mas malalaking bakal ang taong iyon, lalo na nang kanyang mapansin na ang taong ito ay ang kanyang matalik na kaibigan. Nakuryente pa nga noon si Rodolfo. Sa kasamaang palad, naabutan pa rin ng dulo ng crane ang paanan ng kanyang kaibigan. Hindi na nga ito napansin pa nitong si Rodolfo dahil ang buong akala niya nailigtas niya ang kanyang mga kaibigan at mga katrabaho. Nawalan siya ng malay dahil siya nga ay nakuryente. Nahagip pa ng nagliliyab na apoy ang kanyang binti. Grabe na ang kaguluhan noon. Napakaingay ng mga tao, nagkakagulo. Kung walang nakakita dito sa dalawang taong ito, siguro patay na nga sila. Maaaring nakaligtas nga ang kaibigan nitong si Sir Rodolfo mo. Kaya lang, naputulan nga daw ito ng binti. Napag-alaman pa ni Rodolfo na ang kanyang kaibigang ito, malaking-malaki na ang galit sa kanya. Ilang linggo kasi, bago mangyari ang aksidente ngayon, mayroong inggitan sa magkaibigan. Dahil nga itong kaibigan ni Rodolfo, na ama nga nitong si Raquel ay malapit na palang ma-promote ng mga panahong ngayon. Siyempre, medyo nag-complain si Rodolfo sa management dahil nga nauna siyang magtrabaho sa kanyang kaibigan, bakit mauuna pa itong ma-promote? Kaya magmula noon, medyo may hindi pagkakaunawaan ng magkaibigan. Tapos nangyari pa ang aksidente, kaya ang nasa isipan ngayon ng kanyang kaibigan ay malamang na baka sinadya nitong si Rodolfo ang aksidenteng ito. Pero tulad nga ng sabi ni Rodolfo, alam ng Diyos, kahit na kailan, wala siyang hinangad na masama sa kanyang kapwa. Nalungkot ng sobra nga daw itong si Rodolfo nang malamang ang asawa ng kanyang kaibigang ito ay pumanaw na rin, ni hindi niya magawang makabisita sa burol o sa libing. Dahil sa malamang, kahit sa pintuan ay hindi siya papapasukin. Sa makatuwid, sa malamang hanggang sa puntong ito hindi pa rin nagkakaunawaan ang magkaibigang ito dahil nga hindi naman sila nakakapag-usap. Yan ang kwento ng matanda. Napaluhan na nga lamang si Raquel dahil ngayon nauunawaan na nga niya ang lahat. Napaiyak na nga lamang itong si Raquel dahil sa kwento nga ng matanda. Napansin nga niya ito at nagtanong kung may alam ba siya sa kung sino ang tao ngayon. Inamin na nga niya sa wakas na siya ang anak ng matalik na kaibigan ni Sir Rodolfo. Ang kanyang ama ay si Edwin Makatangay. Inamin niya na hanggang sa puntong ito, masama pa rin ang loob ng kanyang ama kay Mang Rodolfo. Dahil sa payo at mga salita ng matanda, naisipan ni Raquel na bakit hindi siya gumawa ng paraan upang gawing tama ang lahat. Nais niyang gumawa ng paraan upang sa wakas ay magkausap ang magkaibigan at malaman ang buong katotohanan. Halos araw-araw kinakausap ni Raquel ang kanyang ama at pinapakiusapan nga ito na pakinggan ang kanyang istorya. Alamin ang buong katotohanan. Nagmamakaawa na nga itong si Kel sa kanyang ama pero hindi siya pinapakinggan pagdating sa usapang ngayon. Lumipas pa ang mga linggo, hindi nga kinikibo ng kanyang ama itong kanyang anak. Si Raquel parang nauubusan na ng pag-asang mag-aayos pa ang magkaibigan. Paano nga kaya kung all this time, humahanap lamang ng masisisi itong ama ni Raquel tungkol sa nangyari sa kanyang buhay? Magmula sa aksidente ngayon, sa pagpanaw ng kanyang asawa, sa nangyari sa kanyang buhay, sa mga naudlot ng pangarap, tulong pa ng ilang mga kamag-anak,
Nakiusap pa rin si Raquel sa kanyang ama na bigyan ng pagkakataong magpaliwanag ang kanyang kaibigan upang malaman yung tunay, yung totoo. Dahil maaaring hindi na nga babalik pa ang buhay ng kanyang ina, maaaring hindi na nga maibabalik pa ang panahon. Pero at least, hanggang sa huling pagkakataon, hahayaan daw ba niya na ang galit sa kanyang puso ang magtagumpay? Nang sumunod na day off ni Raquel, nagulat nga siya dahil mismo ang kanyang ama ang nagsabi sa kanya magrenta ng isang van at samahan siyang makapunta sa bahay ni Rodolfo. Nais niyang humingi ng kapatawaran dito, malamang dahil sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang gabay. Na-realize nitong kanyang ama na mali ang kanyang mga naiisip at nagawa. Panahon na upang ang mali ay itama. Dumating na nga ang tamang araw. Sa tulong ng mga pinsan niya, nagawa nga nilang makapunta sa bahay ng kanyang amo. At doon, naipasok sa kwarto ni Sir Rodolfo ang kanyang ama. Nagkita na nga rin sa wakas ang magkaibigan. Grabing-grabe ang pagkaawa nga nila sa isa't isa. Itong si Sir Rodolfo, hirap mang magsalita, sinubukan pa ring ibuka ang kanyang bibig. Itinataas niya ang kanyang kamay at ulo at para bang sinasabing patawarin siya. Maaaring hindi na gaanong maintindihan ang kanilang mga sinasabi, pero sa wakas, nagyakap na nga lamang ang magkaibigang ito. Sa tulong ni Raquel at ng mga caregiver, naging malinaw na nga ang lahat sa kanila. Patawad kaibigan ko. Kay tagal ding panahon, mahigit 10 taon ding masama ang loob ko sa iyo. Patawarin mo ko. Ngayon ko lang nalaman ang buong katotohanan. Ang totoo niyan, noon pa lamang naman marami nang nagsasabi sa akin na wala kang ginawang mali. Na ginawa mo ang lahat upang maiwasan ang mas malaking disgrasya, pero para bang sa isip ko'y may bumubulong na huwag kang paniwalaan. Huwag silang paniwalaan. Nakagalitan kita o ano paman. Patawarin mo ko, kaibigan. Kaibigan ko, gusto kong malaman mong wala ka nang dapat pang ipag-alala. Pinapatawad na kita. At sana'y mapatawad mo rin ako. Pwede mo nang ipahinga ang iyong isipan. Alam ko, nahihirapan ka na sa iyong sitwasyon. Pare, ako man din nahihirapan. Ako man din. Kung di dahil sa dalawa kong anak, sa mga kaibigan at kamag-anak ko, siguro hindi ko rin kinaya ng pumanaw ang asawa ko nang mangyari to sa akin. Pare, patawarin mo ko. Yan ang sabi ng ama ni Raquel. Sa wakas, lumuwag na ang dibdib ng dalawang matandang ito. Kahit papaano, nakakangiti na nga ngayon ang dalawang matanda. Mas kampante na nga rin itong si Nurse Raquel. Sabi nga niya, hindi niya para pang hinayangan ang trabahong kanyang ilang beses i-give up doon sa Canada, kung ang kapalit nito ay ang kapayapaan ng puso ng kanyang ama. Nangako naman si Nurse Raquel na hindi niya papabayaan ang magkaibigang ito, ang kanyang ama at ang kanyang amo. Matanda na nga sila, pero at least kahit papaano, lumalakas pa rin ang kanilang isipan, lumalakas ang kanilang katawan. Hindi pa naman kasi huli ang lahat. Ang magkaibigang ito halos hindi mapaghiwalay, tuloy sa kwentuhan, tuloy sa tawanan. Tumagal pa ng ilang taon, unang namaalam na nga si Mang Rodolfo. Muli siyang nagpasalamat sa kanyang magaling na nurse na si Nurse Raquel. At syempre muling nagpasalamat sa pakikisamang ibinibigay ng kanyang matagal ng kaibigan, si Edwin. Walang ibang dalangin si Raquel at ang kanyang ama kundi ang kapayapaan ng puso ni Sir Rodolfo. Sa kasalukuyang ito, si Raquel balak nang bumuo ng kanyang sariling pamilya. Alam niyo ba? Alam niyo ba kung sinong kanyang kasintahan ngayon? Walang iba kundi ang caregiver ni Sir Rodolfo. Aprobado naman ito ng kanyang ama. Ang kanya namang kuyang seaman, umuwi na nga ng Pilipinas at nagnegosyo na lamang. Sabi nga niya,
Panahon na upang siya'y makabawi sa kanyang ama. Pinuno ng pag-ibig at ligaya ang tahanan ng kanilang pamilya. Kulang man, pero pamilya pa rin. Dalangin ko pong pag-igtingin pa ng Panginoon ang inyong pagsasama, mag-asawa, magkakapatid, pamilya at magkakaibigan. Nawa po'y natuto kayo sa ating istorya ngayong hapong ito. Muli, maraming salamat. This time, mga ka-Von Imalya, shout out muna tayo. Hello mga avid listeners, Miss Mirna Galicia, Josephine Mapalad, Evangeline Scubert at Sonia Arcala, kasama sina Miss Gloria Narciso, Sonic Plays, Shirley Gayanelo at Merced Pineda. Hello, Rufina Galduen, Jocelina Rosauro, Yolinda Castillo, Evelyn Canulo, April Spindler, Rosalia Gonzalez, Corazon Mendoza at Don, Chona Anishioka, Eva Reblora, Flordaliza Boycer, Alice Azul, Army Cuates at Romila Hernandez. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta, and to all of our listeners, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na, share mo na, like mo na. See you again next time mga ka-Von Imalya. This is Von Imalya TV. Paalam po.